Kalbaryo pa rin sa Pangasinan ang bahang iniwan ng nagdaang bagyo na sinabayan pa ng high tide. Posibleng abutin pa ng 3 araw o mahigit bago humupa ang tubig. Yan ang tinutukan ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Barangay Mancup sa Calasiao, Pangasinan dahil sa taas ng baha na ilang araw na nilang pinoproblema. Nagsuot na ng waders ang mga residente. Ang mga kalsada, hindi madaanan ng maliliit na sasakyan. Pag umuulan talaga, ganito na. Pag yung tumoid na yung tubig dyan sa kabila, yun na. Mas malakas dito, mas malalim pa hanggang leeg. Ang problema lang dito sa baha, pagka yung ganitong halos hanggang leeg yung tubig, hindi kami makakapasok pareho. Hindi kami makapagtrabaho. Normal na raw ang mga ganitong eksena sa kanilang lugar, kaya naman inaasahan nila sa mga susunod na 3 araw o mahigit pa bago tuluyang humupa ang tubig dito sa kanilang lugar. Isa lang ang Mancup sa 12 barangay na lubog pa rin sa baha. Yung pinakamataas, 3 to 4 feet po. Meron po kasi tayong monitored na abot hanggang bewang yung tubig baha. Pinakamababang area doon sa barangay. Sa Dagupan City, matindi ang traffic sa mga kalsada dahil sa baha. Iwasan po nilang dumaan dito sa Mayong Bukaranglaan Road at ito pong kahabaan ng Old Venecia Road. Ginagawa na nila pong alternative route itong walang tubig sa may loob ng Tubong Road, Pabulusan, Tambakto. Magdadagdag ng traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada simula bukas, October 7. Apektado rin ng baha ang mga negosyo tulad ng kantina ito na pinasok ng baha. Ayon sa Public Alert and Response Monitoring Center o PARMC Dagupan, high tide ang nagpabaha roon. Since sinukalan nga is na-reach niya yung spilling level niya, isa din ho yun contributory factor kung bakit merong tubig. Ngayong linggo, inaasahang aabot sa halos 1 metro ang tide level sa Dagupan City ayon sa PARMC. Kung magpapatuloy ang magandang panahon, posibleng humupa ang baha. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras.